Hindi ko kayang nakikita umiiyak sila nanay, kuya at Colleen. Kasalanan ko lahat yun. Ba't sila ganun eh? Kaysa sisihin mo yung sarili mo, umanap ka ng paraan para mahanap ang tatay. Yung van, yung plate number, 43781. NBF4. Bitawan mo nga ako! Hindi agad, di mo sinasabi sa akin. Samutin nila si tatay. Bitawan mo sabi ako! Sige! Papatulak kita, Hazel! Nilalas mo ako! Sasaktan po ako! Ano sasaktan? Sa kayo nananakit sa akin, hindi ko ka sinasaktan eh. Papakulong kita! Makukulong ka! Jeffrey, anak! Sinaktan ka ba nila? Sahol talaga ng babae yun eh. Dapat kuya ikaw ang magsampa ng kaso sa kanya. Paano ako magkakaso? Hindi natin alam kung saan branch ng impyerno nagtatago yun. Mahahanap na natin sila kuya. Alam na ni Colonel Sarabia kung kanino nakaregister yung van na ginamit ni Hazel para itaka si tatay. Manuel, kain ka na. Hazel, bakit mo ko dinala dito? Para ba ilayo sa pamilya ko? Kumain ka na muna. Pero papaliwalag mo sa akin kung bakit kailangan ilayo mo ako sa pamilya ko. Dahan-dahan. Attorney, pwede bang kasuhan ng mga anak ko, si Hazel, sa paglayo niya sa tatay nila? Si Hazel kasi yung legal wife ni Manuel. And under the family code, she has the authority to decide on his care. Unless we can prove na Manuel was taken against his will. Attorney kasi, si tatay po kaka-opera lang niya eh. Tingin po namin, pinilit siya ni Hazel pumirma ng discharge form. Oo nga, o kaya dinoktor yung pirma niya. Well, kung totoo man yan, sinasabi niyo, that is grounds for coercion and falsification. But of course, it has to be backed up by solid evidence. Hindi pwedeng haka o suspicions lamang. What we can do is look for someone to testify for Manuel or siya mismo ang magsabi. Si Jessica. Kaso duda naman kaming makikipag-cooperate yun o kayo magte-testify laban sa nanay niya. Talaga? Si tatay lang talaga ang pwede maging witness. Hindi naman natin alam kung nasaan sila. Then that's our first move. We have to locate them. Pwede tayong mag-file ng missing persons complaint or ask help from the local authorities. Siguro ma-trace natin yung van na ginamit nila. Makikita naman yan siguro sa mga traffic CCTV eh. And that way, we can track the location kung saan sila nagpunta. Tama, attorney. Kami rin naman pinapatrace na rin po namin kung nasan yung van. Attorney, pag nahanap ba natin sila at mapatunayan natin na hindi kagustuhan ni Manuel na ilabas siya sa hospital, anong pwede natin gawin? Well, we can file a petition for habeas corpus. Meaning, the court will order Hazel to bring him out. Kailangan niyang i-prove na hindi niya tinatago si Manuel unlawfully. Right now, I'd like to reiterate, we need solid evidence para makamove forward tayo. Sige, attorney. Hanapin natin sila. At pag napatunayan natin na nilagay ni Hazel sa panganib ang buhay ni Manuel, pananagutin namin siya. Ayan. Ito pa, ha? Ito pa. Ayan. Ang advice ni Doc, dalhin kita doon sa lugar na tahimik, malayo sa stress. Kaya, dinala kita dito sa probinsya. Dito mas mapapabilis ang recovery mo. Sariwang hangin. Payapa. Bakit ganun? Bakit parang bumibigat yung pakiramdam ko? Tsaka inaantok ako, kakagising ko lang. Okay lang yan. Epekto lang yan ng gamot. Huwag ka mag-alala. Mamaya ha, imamassage kita para mas maginhawahan ka. Kain ka pa. Hindi ako
Ako nabusog na ako. Manuel, konti pa lang. Sige na, isa na lang. Busog na ako. Sige. Inumin mo na yung mga gamot mo, ha? Ito. Manuel? Inom ka na ng gamot mo, ha? Manuel. Ito pa isa. Manuel. Hindi naman kita nilalayo kahit kanino. Alam mo ba, kahit na masakit sa akin, sinabi ko kay Felma kung nasan tayo. Alam niya kung nasan tayo, Manuel. Oo, Colonel Sarabia. Hihintayin namin. Salamat. Pag napatawad na ako ng mga bata, ibabalik ko yung sigla at saya at katahimikan natin gaya noon. Magpapagaling ako, Felma. Gagawin ko ang lahat para makalakad ako uli. Dahil pangarap kong maihatid kita sa altar nang hindi ako naka-wheelchair. Napatawad ka na nila, Manuel. Kaya gawin mo yung pangako mo. Magpagaling ka kaagad. Tumawag ka. Umuwi ka na rito. Hinihintay ka namin ng mga anak mo. Hinihintay kita. Uy, anak. Hanap mo na si tatay. Uwi na po siya, tay. Huwag ka na umiyak, anak. Mahanap natin ang tatay mo.